Nako po mga kababayan, dating sekretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez ay sumabog na rin mga kababayan at binanatan nga itong si BBM. Title niya sa live niya is Bansot at Mangmang at tinawag pang Budol Budol More ang Build More ni BBM. Nako mga kababayan, grabe itong banat ni Attorney Vic Rodriguez na talaga namang mga kababayan dating kaalyado ito ni BBM at talagang nangampanya ito nung panahon na nung panahong botohan mga kababayan. Tapos grabe ang loyalty nito kay BBM dati. Kaso dahil nga mga kababayan sa mga maanumalya na nararamdaman niya noon ay talagang nagkusa na rin siyang umalis mga kababayan. So ito yung banat niya sa administrasyon ni PBBM ngayon mga kababayan. Panoorin na natin to. Ang title ay Bansot at Mangmang. Nako, eto na. 22 October 2025, 5:03 p.m. Bansot at Mangmang. Bansot at Mangmang. At yan ho yung ating magiging talakayan ngayong hapong ito. Bansot at Mangmang. Ganito rin ho, bagamat iba yung pamagat, iba po yung title na ating ginamit noon. But as early as February and March of 2025, ay ginawa na po nating usapin at talakayan itong pagkakaroon natin ng problema sa sistema ng edukasyon ng ating bansa. At ngayon nga pong hapon, mahalaga na kabahagi po, lalo na yung mga magulang, yung mga guro, yung mga nasa akademya, at pangunahin dyan ay yung mga kabataan natin na nag-aaral din. Ito po'y para sa inyo upang lalo po nating maunawaan na bakit natin paulit-ulit sinasabi na mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon ng Bongbong Marcos administration. Ito na nga ho, dahil bansot at mangmang. Masakit mang sabihin, masakit mang mamutawi sa ating bibig, subalit ito po yung ang tunay na estado ng ating Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Edukasyon. Subalit, bago po yan, nais ko lang batiin na ang aking kaibigan mula po sa Maisog, Cebu. Parang kailan lang kami ho ay nagkasama, nagkakilala, unang nagkakilala, subalit kami po ay magkasama na humihingi ng transparency, accountability, peace and security. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday to you, Clark. Clark ng Hakbang ng Maisog, Cebu. Ito ang Clark na nasa Cebu. Happy birthday to you, Clark. And I hope to see you again very, very soon when I visit Cebu, at mabuhay ang inyong mga ginagawang mabubuti dyan sa Cebu, sa ating mga kababayan, at mabuhay ang Hakbang ng Maisog, Cebu. Happy birthday to you, Clark, at mabuhay ang Maisog, Cebu. So ito nga ho yung ating naging talakayan noon, at talakayan pa rin natin ngayon, bansot at mangmang. Kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan na nakadepende sa public education system. Bakit ho kanyo? Di ba't kahapon ay lumabas muli yung balita na sa buong 2025, sapagkat next week ho ay magno-November na. At 2 buwan na lamang ay matatapos na ang 2025. 10 buwan ho ang lumipas ngayong taong ito sa 6.325 trillion pesos budget ng Marcos Jr. Administration for 2025. Makinig po ang mga magulang, pati mga guro.
lalo na yung mga kabataan, yung mga mahal nating kabataang mag-aaral. Ngayon po 2025, yung unconstitutional, illegal, unlawful, invalid, national budget ay 6.325 trillion pesos. Of this amount, matatapos na po ang taong 2025, 22 classrooms lamang ang naipagawa, ang naitatag ng Marcos Jr. Administration. Kanya kaluoy, nakakaawa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan. 6.325 trillion pesos. 22 classrooms lang ang nagawa ng Bongbong Marcos Jr. Administration. And this is in 2025, ngayon pong kasalukuyang taon. As I have said, ito pong ating topic ay minsan na nating na diskurso pero babalik-balikan natin sapagkat sadya pong hindi tinutugunan ng Marcos Jr. Administration under his term. To be objective, ang problema po natin sa backlog ng classrooms ay years of neglect of different administration. Ang katangi-tangi lamang dito sa Marcos Jr. Administration, higit pong naglalakihan ang ating pambansang budget. Pero paliit ng paliit ang mga classrooms na itinatatag, itinatayo, ipinapagawa ng Marcos Jr. Administration. Atras po tayo ng kaunti. Noong 2024, meron na pong pag-aaral, pagsisiyasat ang Education Commission 2. Meron ng findings ang Education Commission 2. Ang backlog po natin, ang kakulangan ng ating silid-aralan o yung classrooms ay 165,000 classrooms. Ganon po karami ang kulang. And the basis of this figure is the findings of the Education Commission 2 report. Nandyan po yan. Kulang na kulang po ang ating mga mag-aaral sa public education system ng 165,000 classrooms. Kulang po sila. 165 classrooms. Subalit katangi-tangi, in 2024, bagamat alam naman nila na kulang na tayo, ang laki na ho ng backlog sa classrooms. In 2024, ang Bongbong Marcos Jr. Administration ay nagpatayo lamang ng 847 classrooms. You do the math and please, if you have a pen and paper and pencil, sundan po ninyo ang shortage po ng ating classroom sa public education system ay 165,000 classrooms. O ano naman ngayon? Baka tanungin ho ninyo. Pag ito po ay hindi tinugunan at kagaya ng nangyayari po ngayon, sadyang hindi tinutugunan ng Marcos Jr. Administration, hindi po nila prioridad. Mamaya yung pakikita ko sa inyo kung bakit. 165,000 classrooms. Pag ito po ay nagpatuloy, yung neglect, yung pagpababaya, yung hindi paggagawang prioridad ng Marcos Jr. Administration, ito pong kakulangan ay projected to reach. Aabot po ito ng 200,000 classrooms. From 165, kasalukuyan, aabot po ito ng 200,000 backlog sa classrooms pagdating po ng 2028. Napakalaking bilang po ng kakulangan sa ating silid paaralan. Kawawa po, kaluoy, kawawa, kalunos-lunos ang estado ng pag-aaral at edukasyon ng ating mga kabataan, higit pa, lalong-lalo na, yung nakaasa sa public education system. In 2024, nagpatayo ng 847 classrooms lamang ang BBM administration. O ano na ho nangyari doon sa Build Better More? Ang nangyari ho, budol-budol more.
yung Build Better More, yung BBM nila, budol-budol more. Alam na ho nila na may 165,000 classrooms na shortage or backlog. Ang ipinatayo lamang noong 2024 ay 847. Malaking pagpapabaya po ito. Ang malala, imbis na madagdagan ngayong kasalukuyang taon, 2025, from 847 classrooms lang noong 2024. Ngayon po 2025, 22 classrooms na lang ang ipinagawa at naipagawa ng Marcos Jr. Administration. Di ba't kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan? Kanya po yung ating pamagat ngayong hapon, bansot at mangmang. Sapagkat ito rin ang naging findings ng Education Commission 2. Tutuloy-tuloy din po natin ang ating talakayan. So 165,000 classrooms ang kulang, projected to reach 200,000 backlog ng classrooms ng 2028. Pag hindi po inaksyonan ito at too late na ho. 3 taon sa 6 na taong termino ni BBM ang kanyang sinayang. Hindi po nila mahahabol ang backlog na ito. Prueba, hindi ho ba't ibinida rin niya na 1 milyong pabahay, housing projects ang kanilang itatayo every year at sa loob ng kanyang 6 na taong termino, 6 million housing units ang kanilang maipapatayo at maipapamahagi sa bawat pamilyang Pilipino. Ano ho ang nangyari? Yung target nilang 1 million housing units per year, sa 3 taon niyang panunungkulan, 100,000 units more or less lamang ang kanilang naipatayo. At hindi lang po kanila yun. Yun po ay yung sinama na nila, yung mga natapos sa kanyang termino pero sinumulan nung dating administrasyon. Ano ho? Linalagyan lang natin ng tamang konteksto para higit po tayong magkaunawaan sa importansya ng pampublikong edukasyon. So, of the existing classrooms, again, our basis is the Education Commission to report. Mahalaga din po ito dahil alam naman ho ninyo, di ba? Sunod-sunod po yung lindol. Paikot po yung lindol eh. Cebu, Davao, Zambales, Surigao, paikot po ang lindol. Importanteng malaman din ho natin na based on the Education Commission to report, because this is relevant and timely. Of the 100, kung ang ratio po natin kunyari 100%, 30%, 30% lamang daw po ng public school buildings ang ligtas. Meaning, kung meron pong 10 public school buildings, 3 lamang dyan ang dapat ginagamit pa. Yung 7, wala na dapat yan. Dapat i-demolish, dapat i-refurbish, dapat siguro i-renovate o i-check. Kaya nga po yung ating kampanya as early as 2 months back sa DPWH. Magsagawa na po kayo ng structural integrity audit of all public infrastructures, most especially public school buildings, and do not wait for that big one bago na naman kayo magsisihan at sabihin, hindi ko naiintindihan bakit tayo umabot sa ganito. Ngayon pa lamang, dapat nga nung 1 buwan pa nagsagawa na kayo ng structural integrity audit of all public structures. Bakit? Sinabi po ng dating USEC ng DPWH, Robert Bernardo, at ng kanyang DE or District Engineer Henry Alcantara, na lahat ng naging bidingan dyan sa DPWH ay lutong Macau. Areglado na. Nagkasundo na kung sinong mananalo, magkanong isusoli ng winning bidder doon sa makunya-kunyaring nagbid. Areglado na po. At sinabi rin nila, lahat po iyan substandard. Delikado po ito. At meron na po silang pinangahawakang basis
And God forbid, I hope it does not happen. Subalit kung sakasakali, wag naman, may mangyari po, wala tayong ibang sisisihin. At ang dugo ay nasa kamay ng kasalukuyang administrasyon. Bakit kanyo? Sinabi na ho ng EDCOM 2 report, only 30% of our public school buildings are safe. Yung iba ho roon ay hindi na dapat gamitin at hindi na dapat ginagamit. Ngayon, bakit paliit ng paliit yung nagiging classroom projects? From backlog na malinaw 165,000, noong 2024, 847 classrooms lamang ang kanilang ipinagawa. Ngayong kasalukuyang taon, 22 classrooms lamang ang kanilang pinagawa. Bakit po seemingly unattractive ang classroom projects? Sapagkat maliit po ang tongpats, maliit po ang kita, mababa po ang antas ng korupsyon pagdating sa halaga o kontrata ng public school buildings. Ayaw nila ng public school buildings. Bakit kanyo? Mahirap pong mag-ghost projects dyan. At maliit lang po ang kanilang magiging tongpats kumpara doon sa flood control projects. Yung flood control projects, substandard yung karamihan at higit na marami, ghost projects. Diyan makikita na maling-mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. administration. Sinabi na ho malinaw na meron tayong backlog o kakulangan na 165,000 classrooms. And if this will not be addressed aggressively, actively by the present administration, this will balloon into 200,000 classrooms more or less come 2028. Malabo bang mangyari yon? Malapit na pong mangyari yon. Bakit? From 847 in 2024, 22 classrooms lamang ang ipinatayo at itinatag ng Marcos Jr. administration. Ang masaklap pa riyan, yung existing classrooms natin, yung existing public school buildings. Again, this is according to Education Commission 2 report. 30% lamang niyan ang safe gamitin. Yung 70, kinakailangan ng baguhin, kinakailangan ng kumpunuhin, kinakailangan ng i-renovate, kinakailangan ng i-strengthen, kinakailangan ng gibain siguro yung iba at magpatayo ng bago. Bakit 22 lang ngayong 2025? Bakit 847 lang noong 2024? Ganong 165,000 ang kulang. Kasi nga po, mababa lang, manipis lang, kakaunti lang ang kanilang magiging kita pagdating sa school buildings or classrooms. Higit po nilang paborito ang flood control or flood mitigation projects. Kung hindi ito substandard, ito'y ghost projects. Kung hindi naman ghost projects at tunay na implement, ito po'y duplication. Paulit-ulit, every year, nagkakaroon ng same amount at same location ng project pero implemented na po yung iba. Ganun po katalamak ang kurakot, korupsyon at pagnanakaw ng buwis at pondo nating mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Now, which brings me back to our case pending before the Supreme Court. Why do we keep on addressing the 2025 national budget as invalid, illegal, unlawful, and unconstitutional? Lagyan po natin ng konteksto ng saligang batas. Malinaw po kasi sa ating saligang batas, Article 14, Section 5, yung ating pong mga guro na nakasubaybay, Article 14, Section 25, the state shall assign the highest budget priority to education. Malinaw po yan. The state shall assign the highest budget priority to education and ensure that teaching will attract,
and retain the rightful share of the best available talents through adequate na sahod. Yung sahod aspect po, yung remuneration, natutugunan po yun somehow eh. In fact, I believe mas nagiging competitive and attractive na sa mga guro na pumasok sa public school education system magturo kesa sa pribado, at maraming mga private school ang medyo nahihirapan po na sumabay pagdating sa pasahod. Kanya lamang, hindi lamang po yung sahod ang ina-address po ng ating saligang batas eh, yung Article 14 Section 5. Pati po yung job satisfaction and fulfillment. Both po ito, job satisfaction and fulfillment. Kailangan po kasi hindi lang yung essential needs ng mga estudyante, we also have to address yung fundamental requirement and needs ng ating mga guro, yung job satisfaction and fulfillment. Punta po tayo sa job satisfaction and fulfillment. Again, unconstitutional ang 2025 national budget. Bakit? Higit pong pinondohan ng Marcos Jr. Administration ang DPWH. 1.1 trillion pesos ang ibinuhos silang pondo ngayong 2025 versus yung sa Department of Education na 900 billion pesos more or less, binawasan pa ng 30 billion pesos ang education sector. Ganun po kalantaran ang pagiging unconstitutional netong 2025 national budget. Kung sanang inaksyonan lang agad ng Korte Suprema ay napara po sana at nakatipid tayong mga Pilipino nitong ating buwis na linulustay lang ng kasalukuyang administrasyon. Balik po tayo doon sa job satisfaction and fulfillment. Ang ibig lang sabihin po noon, kinakailangan may sapat na bilang ng classrooms. Meron pong environment conducive to learning, conducive to teaching, at hindi lamang po para sa mga estudyante, pareho po yan, dapat pati sa guro. Kailangan komportable yung estudyante, kinakailangan komportable yung guro. We should have an environment conducive for learning and for teaching. So magkasabay po yan, magkasama po yan. Ang problema natin ngayon, pagdating po sa actual, siksikan ang ating mga classrooms. Siksikan yung ating mga silid-aralan. Siksikan po sila diyan sa ating public education system. Siksikan na dahil po kulang yung classroom, shifting pa yung pag-aaral ng ating mga kabataan, ng ating mga estudyante. At umulan lamang ng kaunti, baha pa. So hindi natutugunan itong mandato ng ating saligang batas, yung Article 14, Section 5. Hindi na tinupad ng Marcos Jr. Administration ni BBM that the education that the state shall assign the highest budget priority or budget allocation to education. Hindi na po natupad yan. Bakit? Prioridad nila yung DPWH. Wala pa tayong classrooms. Kulang na kulang ho. So, hindi po talaga maituturing na constitutional itong 2025 national budget. Dagdagan ko lang ho ng isa pang provision based on the same article of our Constitution, Article 14, Section 1. The state shall protect and promote. Mabigat po yun ha. The state shall protect and promote the right. Karapatan po natin ito. Karapatan ng lahat ng kabataan, karapatan ng lahat ng magulang, karapatan ng lahat ng Pilipino to quality education. Yan po yung mahigpit na tagubilin ng ating saligang batas. At all levels, the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels, sa lahat ng antas, sa lahat ng baitang, and shall take appropriate steps to make such education accessible to all. Ang lagi pong ginagamit yung salitang shall Ilang beses pong lumabas yung salitang shall. Ito po'y mariing tagubili ng ating saligang batas na hindi tinupad ni Bongbong Marcos nung kanyang buong laya
na pinirmahan ang unconstitutional, invalid, unlawful 2025 national budget. So ayun mga kababayan, no? Grabe itong isiniwalat ni Attorney Vic Rodriguez na patungkol nga dito sa classroom mga kababayan. Grabe no, yung ginawa pala nung 2024 na classroom mga kababayan ay 800 plus lang mga kababayan. 'Di ba? Dapat sa isang taon makagawa ka ata ng 1 year lang is 15,000 ba na classroom? Tama ba ako mga kababayan? Kasi yun yung yung kay PRRD nga sa isang taon lang ang nagawang classroom is 23,000 sa isang taon. Tapos dito kay BBM yung 2024 niya 800 plus, tapos yung 2025 ngayon ang pinakamatindi 22 classroom lang mga kababayan. Grabing corruption yan. Kaya kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Anong opinion nyo sa grabing corruption na nangyayari sa Pilipinas? So mag-comment po kayo mga kababayan. Hindi ko na po tatapusin tong live ni Attorney Vic Rodriguez. Sobrang mahaba. So hanggang dito na lang mga kababayan. Sa mga bago dyan, pa-subscribe po yung ating channel. Maraming salamat po.